Sambahin niyo ang Diyos, bituing nagniningning. Sambahin niyo ang Diyos, dagat, bundok, halaman at hayop. Purihin niyo ang Diyos. Purihin ang Diyos, kayong gawa niya. Umawit ng bagong kanta. Purihin ang Diyos, kayong anghel niya. Hipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, may galit ka ba sa puso mo? Sinong taong hindi mo pa rin mapatawad hanggang ngayon? Kanino ka ba naiinis? Mga kapatid, pag nananatili ang galit at pagkamuhi sa ating damdamin, nagkakasala tayo. Dahil isang kautusan ng ating Panginoon ay ang mahalin natin, patawarin, ipagdasal, at basbasan ang mga taong kinapopootan natin, ang mga taong nakasakit sa ating damdamin, ang mga taong umaway sa atin. Hindi tayo makakasamba sa Diyos kung merong nagpapabigat sa ating puso. Hindi natin matatanggap ang pagpapala ng Diyos kung hindi tayo nagmamahal sa iba. Mga kapatid, hingin natin sa banal na misang ito ang grasya na mabitawan natin ang ating mga galit, ang ating inis, ang ating pagkamuhi. Wala naman talagang makakasakit sa iyo kung hindi ikaw lang. People may hurt you physically, but who hurts you mentally, emotionally, spiritually? No other person but you. Pag pinapapasok mo yung masamang alaala na nakalipas, sinasaktan mo ang iyong sarili. Gusto ng Diyos na maging masaya tayo. Gusto ng Diyos na maging payapa tayo. Tulungan mo naman ang Diyos na basbasan ka. Tulungan mo naman ang Diyos sa pagpalain ka niya sa pamamagitan ng pagbibitiw sa ating mga galit at pagkamuhi. Alalahanin natin ang mga pagkakataon na kung saan hindi pa rin tayo nakapagpatawad sa iba at hindi pa rin natin kayang ipagdasal at mahalin ang mga nakasakit sa atin. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa iyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel, sa mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami mga tinubos mo at kinupkop, ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob, upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, alam nating may kaalaman tayong lahat. Ang gayong kaalaman ay nagbubunsod sa tao upang magpalalo.
Ngunit ang pag-ibig ay nakapagpapatibay, nagkakalang may nalalaman siya ay hindi pa nakakaalam ng dapat niyang malaman. Ngunit kilala ng Diyos ang umiibig sa Kanya, tungkol nga sa pagkaing inihandog sa Diyos-Diyosan. Alam nating walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyosan at iisa lamang ang Diyos, bagamat may sinasabing mga Diyos sa langit o sa lupa, at maraming tinatawag mga Diyos at mga Panginoon. Sa ganang akin ay isa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay, at tayo nabubuhay para sa Kanya. Iisang Panginoon, si Jesucristo, at sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay, at sa pamamagitan din ni nabubuhay tayo. Subalit hindi lahat ay nakakaalam nito. May ilang nahirati sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya't hanggang ngayon, kapag kumakain sila ng ganitong pagkain, ang akala nila yandog pa rin sa Diyos-Diyosan ang kanilang kaalaman. Nababagabag ang kanilang kalooban sa pag-aakalang sila'y nagkakasala. Kaya't dahil sa inyong kaalaman, ay napapahamak ang kapatid ninyong mahina pa at naging dahilan din ng kamatayan ni Kristo. Sa gayon, nagkakasala kayo kay Kristo sapagkat ibinunsod ninyo sa pagkakasala ang inyong kapatid at itinanim na sa kanyang isipan ang maling paniniwala. Kaya't kung dahil sa pagkain ay magkakasala ang aking kapatid, hindi na ako kakain ng karne upang di siya magkasala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ako'y samahan sa buhay na walang hanggan. Poon ako'y samahan sa buhay na walang hanggan. Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat ay lihim. Poon ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malaya, batid mo ang aking isip. Ako iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, inugis mo akong bata. Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. O Diyos, ako'y siyasatin, alamin ang aking isip. Subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid. Sa buhay na walang hanggan, samahan mo at iatid. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Alleluia, 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 alleluia. Aleluya, aleluya. Sa pagmamahala natin, ang Diyos ay ating kapiling, pag-ibig niya ay lulubusin. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa kanya malagad, "Sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan nyo ng mabuti ang mga napopoot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo.
Idalangin niyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat manghihingi sa iyo. At kung may kumuha ng iyong ari-arian, ay huwag mo nang babawiin pa ang mga yon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang iibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang iyong hinihintay? Kahit ang mga gagawan lamang ninyo ng mabuti, ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hinihintay? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin nito. Kung ang papahiramin lang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makakabayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hinihintay? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan, sa pag-asang ang mga ito'y makakabayad. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo at hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan. Sapagkat siya'y mabuti sa mga masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo paparusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw ang ibibigay niya sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. My dear friends, I want you to remember this. A man who says sorry when he is wrong is humble. A man who says sorry when he is unsure is wise. But a man who says sorry when they are right is called a husband. Hindi po ba? Tama po yan? Sino po ang mga guilty sa inyo? Mister ang tawag mo sa isang tao kapag humihingi ito ng tawad kahit na tama naman siya. Marami pong ganyan. Amen? But joking aside, if someone says sorry to those who hurt them, they are a fool. Di po ba kahibangan ang paghingi ng tawad sa mga taong nakasakit sa iyo? Ikaw na nga ang sinaktan. Ikaw pa ang hihingi ng tawad? My dear friends, never apologize to people who hurt you. Jesus never asked us to apologize to people who hurt us. There is a better way. When people hurt us, when people belittle us, when people treat us badly. Malinaw po ang inuutos ng ating Panginoon. Anong sabi niya na dapat gawin natin pag meron tayong kaaway, pag meron taong nakasakit sa atin? Number 1, we must love our enemies. Number 2, do good to those who hurt you. Number 3, bless those who curse you. And number 4, pray for those who mistreat you. Wala pong sinasabi si Jesus na humingi tayo ng tawad sa mga nakasakit sa atin. Pero ang dami sa atin, hindi po ba? Yan ang palaging ginagawa. Pinagpalit ka na nga ng asawa mo sa iba.
Pero dahil ayaw mo siyang umalis, ayaw mo maging broken family kayo, lumuluhod ka pa sa harapan niya, nagpapasorry ka sa kung ano man pagkukulang o kasalanan mo. Ikaw na nga ang siniraan nitong kapitbahay mo. Para tumigil siya, ikaw pang pumunta sa kanya, kinausap mo, nagpapasorry ka sa kanya. Ang anak mo na nga ang nagrebelde, ang naging pasaway, ang lumayas sa bahay. Pero tinetext mo siya, minemessage mo siya, nagpapasorry ka sa kanya. Mga kapatid, huwag po kayong hihingi ng tawad sa mga nakasakit sa inyo. Dahil hindi po ito nakakatulong sa kanila at sa iyo. Instead of apologizing to people who have hurt us, do these 3 things instead. So that you can become happier, healthier, and holier. First, be strong. Magpakatatag ka. Ang mga kaaway po natin, pabigat yan sa buhay. Pero tandaan niyo po ito, pag meron kang mabigat na dinadala, di ba lumalaki yung muscle mo? Di ba tumatatag ka? Di ba lumalakas ka? Yung mga pabigat sa iyong buhay, tulong sa iyo. Be strong. Magpakatatag ka. Ano po ang turo ng ating Panginoong Hesukristo? When somebody strikes you on one cheek, turn the other to them as well. Anong ibig niya sabihin? Sinampal ka na nga, papasampal ka ulit? Magpapaabuso ka? Hindi. Unawain niyo po ito. Bakit mo hinaharap yung kabila na hindi pa sinampal? Kasi yan hindi pa masakit. Pag hinarap mo muli kung saan ka sinampal, diba, yan yung pagpapaabuso sa iba. Kaya tayo inuutusan ni Jesus, iharap mo yung kabilang pisngi. Kasi ibig sabihin, pinapakita mo dun sa nakasakit sa iyo, ganito ako kalakas. Kahit na anong gawin mo sa akin, hindi mo ko masasaktan. Mga kapatid, wala naman talagang makakasakit sa atin kung hindi tayo mismo. Hindi po ba? Bakit ka nasasaktan? Ito ay dahil sa iyong pag-iisip. Kahit naman sampalin ka, pero kung iisipin mo, wala yan, walang kwenta yan. Masasaktan ka ba? Di ba hindi? Kahit nasuntukin ka, pero kung sa iyong pag-iisip, pag-uunawa, sasabihin mo, ano yon? Kiliti? Nagdidepende pa rin sa iyo kung ikaw ay masasaktan. Bakit kailangan mong iharap ang kabila? Pinapakita mo, sinasabi mo, diyan sa nakasakit sa iyo, kaya kong tiisin, kaya kong maging malakas sa harap ng iyong kasamaan. Hindi ako natatakot sa iyo. Kung magpapasindak ka sa ibang tao, lalo ka nilang aabusuhin. Amen? Kaya lumalakas ng loob na gumawa ng masama ang iba. Kasi walang lumalaban sa kanila. Amen? Sabi nga po sa Isaiah, chapter 51, verse 17, do not be afraid of evil people. Do not allow their insults to upset you. Mga kapatid, kung meron kang pananampalataya sa Diyos, palalakasin ka niya laban diyan sa mga taong masasama na nakapalibot sa iyong buhay. Second, if people hurt you, always forgive. Do not apologize to them, but forgive. There are 4 people that we need to forgive always in our life. Sino po itong 4 na tao na dapat nating patawarin sa ating buhay? First, your parents. Patawarin mo ang iyong mga magulang, buhay man sila o pumanaw na. Patawarin mo ang iyong mga magulang sa lahat ng kasalanan nila. Hindi naman po perpekto mga magulang natin. Kahit naman ikaw, hindi ka naman perpekto, hindi po ba? Unawain mo ang iyong mga magulang. Hindi naman kasi nila alam ang kanilang ginagawa. But they are doing their best. Kahit na hindi sila nag-aral kung paano maging magulang, sinubukan nila, ginawa nilang makakaya nila para maibigay kung anong kailangan mo, para mahalin ka. Magpasalamat ka sa kung ano ang binigay at pinakita ng iyong magulang sa iyo.
Yan lang ang kaya nila. Maniwala ka, binigay nila yung makakaya nila para sa iyo. But second, forgive your partner. Asawa mo man, kaibigan mo man, katrabaho mo man, mga kasama mong naglilingkod sa church. Tandaan nyo din po that nobody is perfect. Hindi po aasenso ang buhay nyo kung nabubuhay pa rin kayo sa nakalipas. Past is past. Maniwala ka ng tao nagbabago. Kung man naging masama siya, kung meron man siyang nagawang pagkakamali, ang tao matututo din yan. Ang tao ay merong pagnanasa na baguhin pa rin ang kanyang sarili. Third, forgive yourself. Ang pagkakamali mo, sana maunawaan mo ng iyong pagkakamali ay aral sa iyong buhay. Wala naman po nagtatagumpay na hindi nagkakamali. The more mistakes you make, the more learnings and more wisdom you have. Ang pagkakamali mo ay ang daan tungo sa iyong pag-asenso. Magkaiba ka noon at ngayon. Unawain mo yan. Hindi na ikaw yung noon. Yung ngayon, bago ng tao yan. At naisin mo, na-improve mo pa, ayusin mo, gawin mo pang mas mabuti ang iyong pagkatao. Huwag mong ikukumpara ang iyong sarili sa ibang tao. Pero ang pinakamaganda, ikumpara mo ang iyong sarili kung sino ka ba dati. Always strive to be better today than yesterday. Amen? And fourth and last, forgive God. Minsan yung mga iba, may sakit ng loob sa Diyos. Tinatanong, Lord, bakit ganito naman ang buhay ko? Bakit ang hirap ng aking mga pinagdadaanan? Mga kapatid, lahat na binibigay ng Diyos sa iyo, may dahilan. Kahit na yung iyong pagsubok, parte yan ng kanyang plano. Ano ang sabi ng ating Panginoon? Nakasulat sa Biblia na lahat ng plano niya ay para sa ating ikabubuti, hindi para sa ating ikasasama. Lahat ng ginagawa niya ay para sa ating pag-unlad, para maging mabunga ang iyong buhay. Tandaan niyo po ito. Pag binibigyan ka ng mabigat na pagsubok ng Diyos, binibigyan ka din niya ng mas maraming grasya. Habang may sama ka ng loob sa Diyos, magiging mas mahirap ang iyong buhay. Forgive God and remember always, God loves you. Para maibsan yung galit mo sa iyong puso, ulit-ulitin mo yon, sabihin mo yon. Mahal na mahal ka ng Diyos. My dear friends, you must forgive in order to change your life. What is forgiveness really? Forgiveness is letting go. Bakit kailangan kang bumitaw dyan sa iyong bitbit, dyan sa iyong hawak-hawak? Dahil ang galit, ang puot, isa yan sa mga pinakamabigat na bagay dito sa mundo. Amen? Bitawan mo yan para maging magaan ang iyong buhay. How do you know that you have already forgiven? Simple lang po, pag wala ka ng nararamdaman na sakit sa iyong kalooban. We may not forget the past, that is impossible. Pero ang pinakamahalaga, kahit na naaalala mo yung nakalipas, wala nang sakit dyan sa iyong kalooban. Yan ay ang tanda na ikaw ay tunay na nakapagpatawad. Third and last, continue to love even when people are difficult to love. Why should we love those who hurt us? Because if you won't love, your life won't be beautiful. As St. Augustine says, love is the beauty of the soul. Love is the pleasantness of our spirits. Hindi ka talaga magiging masaya sa buhay kung hindi ka nagmamahal. Diba? Yung mga in love, pansinin niyo sila, gumaganda sila. Yung mga nagmamahal, nagiging maliksi sila. May gana sila araw-araw. At kapag nagmamahal ka, tandaan mo ito, makakakita ka ng mabuti at maganda. Doon sa taong minamahal mo, kahit na yan, may pagkukulang. Lahat ng mga tao sa buhay natin, kahit na mahirap na pakitunguan yan, mayroon tinuturo sa'yo yan.
Kung meron nag-iinis sa iyo, tinuturuan kang magpasensya. Kung may nag-iwan sa iyo, tinuturuan kang tumayo sa dalawa mong paa. Kung ginagalit ka ng isang tao, tinuturuan ka na umunawa at umintindi. Kung may kinatatakutan ka, tinuturuan ka na maging matapang. Kung merong pasaway at nilalabanan ka, tinuturuan ka lang niya na sumuko ka palagi sa Diyos. Kung may kinamumuhian ka, tinuturuan ka niyan na magmahal ka ng tunay. Mga kapatid, lahat ng mga tao na dinadala ng Diyos, nilalapit ng Diyos sa atin, meron siyang mabuting dahilan. God has always a good reason for bringing these people close to us. Hindi ilalagay ng Diyos sa isang tao sa buhay mo na hindi naman siya makakatulong para sa iyong paglago. Hindi po ba? God puts difficult people in our lives so that we can grow. Mga kapatid, tandaan niyo po ito. Itong mga mahalagang aral galing sa Diyos. Huwag kang hihingi ng tawad sa mga nakasakit sa iyo. Kung ikaw ang nakasakit sa iba, doon ka lang humingi ng tawad sa kanila. May mas mabuti pang pwedeng gawin kaysa sa paghingi ng tawad doon sa mga nakasakit sa iyo. Gusto mong magpakumbaba, pero una, manatili ka pa ring matatag at malakas. Huwag kang magiging lampa, kung hindi aapak-apakan kanila. Pangalawa, palagi ka pa ring magpatawad. Hindi kahinaan yan. Ang taong nagpapatawad ay tunay na malakas. Amen? At pangatlo, palagi kang magmahal dyan sa taong nakasakit sa iyo. Kasi pag pinipili mong magmahal, magiging mas masaya at mas maganda ang iyong buhay. Amen? Mga kapatid, hingin natin ang grasya ng Diyos para palagi tayong maging malakas sa gitna ng mga taong nakakasakit sa atin. Hingin natin ang grasya ng Diyos para tayo palaging magpatawad. Naway tayo'y palaging basbasan ng Diyos para kamukha niya, kaya din natin mahalin kahit na ang pinaka masamang tao. Amen. Tumayo po tayo, ating alay sa Diyos, ang ating mga panalangin. Bumabaling tayo sa Diyos, Ama, para sa tulong niya sa ating mga kinakailangan upang sundin ang halimbawa ni Jesus na nagsasabi sa ating mahalin natin ang ating mga kaaway. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan naway magbigay saksi sa kanyang sambayanan sa pamamaraan ng pagpapatawad, pag-ibig at kapatawaran upang masalamin ang kabanalan ng Diyos sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Yaong may galit at pait sa kanilang kapwa, naway mapagtanto na naghihiwalay lamang sa kanila sa Diyos ang pagsunod sa kanilang hinanakit at suklam. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pamilyang pinaghiwalay at nahati dahil sa kanilang kawalang bahala sa isa't isa, naway manumbalik ang dating pagkakasundo at alab ng samahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming Diyos, alam mo kung ano ang mabuti para sa amin. Tanggalin mo nawa sa aming mga puso ang mga hinanakit at basbasan mo ang aming pagsusumikap na mahalin ang lahat ng aming kapwa. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. At tanggapin
manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mo ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minarapat ng aming may alay. At naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ngayon pinagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mong pinangasiwaan sa sinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos. Siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod, sa iyong paghiliw, iyong pinahintulot, na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay, sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, aming Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat. Makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang maligayang esposo. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinagsalo mo sa iyong salita at piging na banal, ay iyong pinapalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mong kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak, na para sa aming sarili niya ang taglay. Bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. There is this beautiful saying that goes, the first to apologize is the bravest. The first to forgive is the strongest. And the first to forget is the happiest. Yan po yung aking assignment sa inyo. Una, sino yung tao na dapat lapitan natin para humingi tayo ng tawad sa Kanya? Sino yung tao na nasaktan mo? Kailangan mong humingi ng tawad sa Kanya. Pangalawa, sino yung tao na kailangan mong patawarin? At pangatlo, ano ba yung bagay o karanasan, alaala, na kailangan mo ng kalimutan? So write the answers to those three questions. First, who do I need to say sorry to? Second, who do I need to forgive? And third, what is that bad memory that I need to forget? Gawin niyo po yan, mga kapatid, malaking tulong para sa buhay na pagpapabanal ninyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo ay basbasan ng Diyos makapangyarihan sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.